Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang ratsyada ng mga chika para sa araw na ito. Muling pinakilig ng kapuso royal couple na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes na mas kilala bilang Dongyan ang kanilang mga fanay sa pagdiriwang nila ng kanilang wedding anniversary. Nagdiwang nga ang GMA Primetime King at Queen ng kanilang ikasiyam na wedding anniversary nitong Sabado, December 30, kung saan binati nila ang isa't isa sa pamagitan ng kanilang Instagram accounts. Ang sabi ni Marian na may caption pa o na may litrato pa nilang mag-asawa sa kanyang IG post, quote and unquote, 9 na taon ng pagmamahal, tawanan at walang katapusang pasasalamat. Happy anniversary mahal, ikaw ang aking walang hanggang biyaya. Nag-comment naman si Dingdong sa post ng kanyang wifey, quote and unquote, hanggang sa susunod na habang buhay. Ayan, in reference yan sa theme song ng kanilang Metro Manila Film Festival entry na Rewind. Kung ating po matatandaan, yung theme song nga ng Rewind ay sa susunod na habang buhay na kinanta ng sikat na Ben and Ben. Binati rin naman ni Dingdong, of course, si Marian sa kanyang IG post kung saan sinimulan niya ang kanyang anniversary greetings tungkol sa reunion at comeback movie nilang Rewind na tulad ng ating nabanggit kanina ay official nilang entry sa MMFF 2023. Ayan, sabi nga ni Dingdong, quote and unquote, "It has been a crazy, hectic year for us as we were both busy with our work, having less time for ourselves. That's why when we started shooting #RewindMMFF, it felt like going on a date every single day and the bonus became a beautiful film outcome." Yan ang simulang pagbati ni Dong sa pinakamamahal niyang asawa. Sabi pa nga ni Dong, quote and unquote, "Being able to tell the story of John and Mary is a gift. Sharing it successfully with millions of people fulfills a mission. Accomplishing this mission alongside you, my wife, is a rare privilege, one that I believe comes once in a lifetime. I am genuinely grateful for this extraordinary experience, which will always hold a special place in my heart. On our wedding anniversary, I have nothing but gratitude to you, my Mary, for being the best mom, wife, friend, and leading lady anyone could ever ask for. Happy 9th, lundagin mo pa, baby." Ayan! Yan ang kabuwang mensahe nga ng TV host actor para kay Marian. Ayan, syempre, may sagot dyan. Si Yan. Quote and unquote, "Love you my best." Ayan, with red heart emoji. Kung ating matatandaan, nagpakasal sina Dong and Yan noong December ng taong 2014 at biniyayaan ng dalawang anak, sina Zia at Sixto Dantes. Ayan, in fairness, ay talagang nasaksihan ng karamihan kasi televised po kung ating matatandaan yung naging kasal ng Dongyan. Kaya kumbaga, sambayan ng Pilipino ay talagang bahagi ng pagmamahalan ni Dingdong Dantes at Marian Rivera. Samantala, ngayon pa lang ay excited na, sabik na si Enchong D sa pagbabalik ng ABS-CBN reality show na Pinoy Big Brother na mapapanood na ulit sa pagpasok nga ng taong ito. Inaasahan ni Enchong na si Enchong ulit ang magiging host ng PBB kasama ang kanyang kaibigang TV host comedian na si Melay Cantivero sa talaga namang nag-viral nitong nagdaang taon dahil sa kanyang pag-God moves in mysterious ways sa Asia Artist Awards. Sa isang episode nga ng Magandang Buhay kung saan nga host si Melay, natanong nga ni Melay si Enchong kung excited na itong magkasama at magkatrabaho sila ulit
sa bagong edisyon ng PBB ngayong taon. Sabi nga ng aktor, quote and unquote, oo naman, syempre lalo na yung mga staff na kasama natin sa likod ng camera. Basta partner, yung yayakapin pa rin nila yung partnership natin kasi talaga namang hindi dumadaan ang isang episode na wala kaming palya ni partner. Yan ang sabi ni Enchong. Hirit naman ni Melay, quote and unquote, ang pinag-iwasan lang namin ni partner kami ang magtatawag ng ma-evict kasi daw baka ang mangyari kami ni partner, ikaw na ang mag-evict Kuan. Tumayo ka na Kuan. Hoy, sino si Kuan? Magagalit ang housemate. Ang natatawang reaksyon naman ni Enchong, quote and unquote, alam mo, umabot siya sa point na ganun na, buti na lang hindi tayo napapanood ng boss kundi wala na tayo sa trabaho natin ngayon. Matatandang ina-announce ng ABS-CBN in-announce ng ABS-CBN ang pagbabalik ng Pinoy Big Brother, ayan, sa ipinalabas na ABS-CBN Christmas Special. Bukod dito, ang iba pang dapat abangan ng mga kapamilya ngayong pumasok ng ang 2024 ay ang The Voice Teens, ang teleserye version ng Linlang ni Kim Chiu, JM De Guzman, Paolo Avellino at Maricel Soriano. Ipalalabas din sa Free TV ang award-winning digital series na The Bagman ni Arjo Ataide at ang Philippine adaptation ng mga hit Korean series na What's Wrong with Secretary Kim ni na Paolo at Kim na naman at ang It's Okay Not to Be Okay ni na Ann Curtis, Carlo Aquino at Joshua Garcia. Matatandang umere ang last season ng Pinoy Big Brother, ang Pinoy Big Brother Community Season 10 last October 2021 hanggang May 2022 na hinati sa tatlong categories ang celebrities, adults at teens. Si Angie Salvacion ang itinanghal na big winner habang si Isabel Lauhu ang first runner-up. Napasama naman sa top 5 sina Samantha Bernardo, Rob Blackburn at Brenda Mage. At sa pagtatapos ng ating segmento, ngayon pa lang ay pinaghahanda na ng Asia's multimedia star at a family of two lead actor na si Alden Richards ang gagampanan niyang role sa upcoming historical action drama ng GMA7 na Pulang Araw. Ayan, at yun nga si Alden ang magbibigay buhay sa karakter ni Eduardo de la Cruz, isang Phil-Am na nabuhay sa panahon ng Japanese occupation dito sa Pilipinas. Isa sa mga pasabog na project ni Alden sa 2024 ay ang Pulang Araw, kung saan makakasama rin niya ang mga kapuso star na sina Barbie Forteza, Sanya Lopez at David Licauco. Ibinahagi ng Kapuso Drama Prince sa panayam ang mga ginagawa niyang paghahanda para sa pagsisimula ng kanyang shooting ng Pulang Araw. Naikwento nga ni Alden ang tungkol sa audio recording na naglalaman ng kwento ng kanyang lola tungkol sa mga naging karanasan nito noong panahon ng mga Hapon sa Pilipinas. Sabi nga ni Alden, quote and unquote, sa ngayon, nagpakwento na ako sa lola ko about her experience, meron akong audio recording. So yun, kasi yung maganda rin na na-pick up ko about this project nung nasabi rin to ni Direk Dom. Ayan, si Dominic Zapata. Ayan, yan ang pagbabahagi ni Alden. Sinimulan na rin daw ni Alden ang pag-aaral sa magiging looks niya sa serye kasabay ng pagre-research tungkol sa mga Amerikano noong sumabog ang World War II dito sa Pilipinas. Sabi pa nga ni Alden, quote and unquote, at the same time nag-aaral na rin ako ng looks, nire-research ko kung ano ba talaga yung status ng Philippines during the Japanese occupation and how the Americans really defended the Filipinos during that time. Aside from Pulang Araw, abangers din ang mga fanay ni Alden sa susunod niyang pelikula kung saan makatatambal naman o makakatambal niya ang kapamilya actress na si Heaven Peralejo. Ang pelikula ay may working title na Out of Order mula sa Viva Films kung saan hindi lang aktor si Alden, siya rin ang magdedirect nito. At yun na nga, showing pa rin ngayon sa mga sinehan ang pelikula niyang A Family of Two, a Mother and Son Story kasama si megastar Sharon Cuneta at Miles Ocampo na siya namang nagwagi bilang Best Supporting Actress sa Metro Manila Film Festival 2023. Naku, wala na tayong oras. Dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Artista.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.